Umalis ka na. Ayoko nang makita pa kita. Sana hindi nila kita nakilala. Iwas ni Adrian. Kinulong ni Tessa ang mukha nito sa kanyang mga kamay. I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya? Putang inang hindi sinasadya yan. Pinaglaban kong nararamdaman ko sa'yo. Tapos ginago mo ko. Adrian, ginawa ko lang yon kasi ano? Sinakop na isa nitong kamay ang panga niya. Kasi natural sa yung pagiging malandi. Ang daddy mo, hindi niya ako gusto para sa'yo kaya humigpit ang kamay nitong nasa leeg na niya. Tinanggap ka ng daddy ko kahit na ayaw niya dahil sa akin. Pero niloko mo pa rin ako. Wala kang kwentang babae. Tamang daddy ko, kinausap ka daw niya pero ayaw mo na makipagbalikan sa akin. Pinili mo si Vic, pinagtabuyan mo pang matanda. Nagimbal siya. Nagsisinungaling si Don Anselmo. Hindi sila nagkausap. Anong laban niya sa ama nito? Bitawan mo ko, nasasaktan ako. Pinilit niyang kumawala sa pagkakahawak ni Adrian. Lumuwag ang hawak nito nang makitang umiiyak na siya. Tessa, hindi ko makakalimutan ang sakit na dinulot mo. Napakasama mo. Iniwan mo ko at ipinagpalit sa iba. Bakit? Anong kulang sa akin? Walang patutunguhan ng pag-uusap nila at ang patuloy na pagkikita. Dapat na nilang palayain ng tuluyan ang isa't isa. Lumapit siya sa pinto. I'm sorry Adrian, hindi ko gustong masaktan ka. Tanggapin na lamang natin na hindi tayo para sa isa't isa. Madaling sabihin yan sa taong hindi nasaktan. Kalimutan mo na ako, lalo ang galit mo sa akin. Sa'yo na nanggaling na masamang babae ako. You deserve better. Sana dumating ang araw na mapatawad mo ko. Hindi darating ang araw na yan. Maghihilom din ang mga sugat na nakaraan. Kapag hindi mo ako pinatawad, sarili mong pinapahirapan mo. Let's move on. Huwag na tayo magkita pa. Tinalikuran niya si Adrian. Sinuntok ni Adrian ang pader. Galit na galit siya. Hindi niya pinansin ang umago sa dugo sa kamay. Gusto niyang magiganti kay Tessa. Yun lamang ang pakay niya sa pagbabalik sa Santa Ana. Ngunit bakit tila nanumbalik lahat ng pait? Paghihiganti nga bang gusto niya? Bakit tila mas nasasaktan siyang makita na hindi na siya kailangan ni Tessa? May pera na ito at may Vic na. Habang siya walang pinangahawakan kundi ang galit sa dibdib. Dahil ba mahal niya pa rin to? Tumayo siya, hahabulin niya to at tatanungin sa huling pagkakataon. Baka sakaling pwede pa silang magkabalikan. Nagring ang kanyang phone. Tumatawag ang daddy niya. Hello Adrian, I will be back. Please lang sana, ay wag mo nang pag-aksayahan ng oras si Tessa. Nag-aalala ako sa'yo, pinasubaybayan mong buhay niya at nalaman mo na tuloy ang relasyon nila ni Vic. Ilang beses ko na rin sinubukan siyang kausapin, lalo nang na-depress ka. Ngunit buong desisyon niya. Hindi ka niya minahal talaga, ginamit ka lang niya. Natigilan siya at muling napaupo, napakalakas niyang tao. Pero napakahina niya pagdating sa pag-ibig, nabuo ang desisyon niya. He will move on, nakapaghiganti man o hindi. Lumipas sa mga araw, gusto ni Tessa na makita si Adrian, ngunit alam niya na galit ito sa kanya. Isinakatuparan niyang plano, nagpanggap siya bilang Salome. Mag-a-apply siya sa Montenegro Building Company. Kunwari naghahanap siya ng trabaho, hindi niya alam kung tama ang desisyon. Ngunit ito lamang ang naisip niyang paraan para mapalapit sa binata. Makamusta ito at maihanap din ng irereto. Tanggap niyang tapos na sila, pero gusto niya itong makitang masaya. Pumila siya at naghintay ng interview. Pekeng mga dokumentong dala niya. Hindi naman siya magtatagal sa kumpanya. Saka gagawin niyang makakaya niya sa trabaho. Nanghingi siya sa ina ng 1 buwan bakasyon. Mabuti na lamang at hindi na ito nagtanong, makapalang makeup niya at mahabang kanyang tuwid na buhok. Grabe din ang contouring ng makeup niya para maiba sa itsura ni Tessa. Mas malambing at malandi ang boses ni Salome. Miss, ano nga applyan mo? Hindi kami modeling agency. Sarkastikong sabi ng babaeng tumanggap ng CV niya. Secretary. Nagsimula ng exam, madali lang ang test. Naipasa rin niyang initial interview. Final interview si Adrian. Labis ang kabog ng kanyang dibdib. Nakita niyo nakakunot ang noo nito habang nakatingin sa CV niya. Salome Flores. Nagulat na makita siya. Nagkunwari siyang nabigla. Adrian, ikaw palang CEO ng Montenegro Building Company? Umarte siyang nagulat. Tumaas ang sulok ng labi ni Adrian. Siyempre, alam mo yan. Kaya ka nga dito nag-apply. Anong nangyari? Nagbagong buhay ka na ba kaya ka nag-a-apply ng trabaho? Akala ko nag-asawa ka na. Nabigla siya. Nag-a-apply ako ng trabaho, baka pwede mo kong tulungan for all time's sake. Malambing niyang sabi na tila walang epekto kay Adrian. Kung titingin ako sa nakaraan, hindi kita tatanggapin pero hindi naman ako ganong klase ng tao. Impressive ang nakasulat sa CV mo.
Hindi ko lang sure kung totoong qualifications na sinulat mo. Well, do background check. Marami na kasing manloloko ngayon. Tumuwid ng upo si Adrian. Bakit ka nag-a-apply ng trabaho dito sa kumpanya ko? Yung totoo, napalunok siya. Kailangan niya magsinungaling. Kailangan ko ng trabaho. Kailangan ko ng pera para sa pamilya ko. Okay, you're hired. Lumapit siya at napayakap dito. Maraming salamat, Sir Adrian. Kailangan mo ba ng pera? May isa pa akong offer sa'yo. Bumulatay ang kalituhan sa mukha niya. Anong sideline? I need someone in bed to forget someone. Matutulungan mo ba ako? Adrian, hindi ako ganong klase ng babae. Tumawa to ng patuya. Ginagawa mo nun. Kung nagbagong buhay ka na, let me be your last client. Total ako naman ang nakauna sa'yo. Wala sa plano niyang magkaroon pa ng ganitong ugnayan kay Adrian. Magkano? I'm willing to pay kahit na magkano. I'm in pain. May tawa kung gustong alisin sa sistema ko. Papayag ba siya? Ayaw niya ihulog ang sarili sa kumunoy. Nalilito si Tessa, ngunit pinilit niya na magpakatatag. Hindi niya tinanggap ang alok ni Adrian kahit pa na gusto niya. Pasensya na, Sir Adrian. Hindi ako pwede. Pero wag kang mag-alala. May papakilala kong babae sa'yo. Maganda, matalino, at mabait kaya tsak na magugustuhan mo. Actually, ayoko nga rin sa'yo dahil kahawig mong babaeng kinasusuklaman ko. Baka sa halip na makalimutan ko, ay lalo ko lang maalala. Kailan pa niya naging kamukha si Janice? Ihahanap kita na masigit sa kanya. You deserve someone better. Nakahinga siya ng maluwag nang hindi na namilit si Adrian. Pero ayoko makipag-date at sayangin ang oras ko. Anito? Ano ka ba? Siyempre kailangan mo munang makilala bago mo alokin ang gusto mong mangyari. Hindi pinansin ng binatang sinabi niya. You can start tomorrow bilang sekretary ko. Ayoko ng palpak. Under probation ka pa. Kapag hindi ko na gusto ang trabaho mo, you're fired kaya pagbutihan mo. Tumango siya. Masaya siyang makita si Adrian. 2 buwan, sapat na panahon para maihanap niya ito ng babaeng nababagi dito. Pagkatapos, titira na muna siya sa ibang bansa kasamang anak. May bago silang chain of resorts na bubuksan sa Thailand. Umuwi na siya at sinundo ang anak sa school. Nakipag-bonding siya dito. Kinabukasan ay pumasok siya bilang sekretary ni Adrian. Hindi siya nakapag-adjust ng oras. Na-late siya ng 10 minutes. Ang tagal ng makeup at paglalagay ng wig. Pagdating niya na sa loob na si Adrian, ang gwapo talaga nito. Ang bango pa. First day, late, umiling nitong sinasabi. Pasensya na, traffic. Hindi na siya pinansin ni Adrian. Naging focus ito sa trabaho. Mukhang malungkot pa rin ito dahil siya hiwalayan kay Janice. May 2-day training siya kay Miss Tony, ang dati nitong secretaryng na-promote. Lunch break. Sir Adrian, gusto po ba ninyo na ikuha ko kayo sa kantinang lunch? Kumain ka na, may nagdadala ng pagkain ko dito. At pwede ba, wag mo akong kausapin kapag hindi kita kinakausap. Init ng ulo, dati malambing to kay Salome. Nakalimutan na rin ba nitong pagtingin kay Salome? Mukhang mahal talaga nito si Janice. Natapos din ang napakahabang araw, uwian na ngunit tila walang balak umuwi ang binata. Sir Adrian, mamaya po may ipapakilala kong babae sa inyo. Bugaw ka ba? Ang sabi ko, ayoko makipag-date. Sir Adrian, saglit lang naman para makita mo rin kung type mo siya. Umiling lang ang lalaki at muling bumalik sa ginagawa. Hinintay niya ito, kahit na siya hindi makatiis na mukhang wala tang balak na tumigil sa trabaho. Tara na po, naghihintay na si Liza. Nasa malapit lang siya ng restaurant. Ang kulit mo din ano? Kailangan mo Sir Adrian ng babaeng makakatulong sa'yo para mabilis ang paglimot mo kaya sumama ka na. Ilang minutes lang. 1 beses lang to. Pagbibigyan lang kita. Kapag hindi ko type, uuwi ako kagad. Okay. Dumating sila sa restaurant, kinausap niyang waiter para sa reservation niya. Naupo na si Adrian at nakatingin sa menu. Wala na si Lisa. Lagot, umuwi na ito sa tagal nila ni Adrian. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Adrian. Kailangan niya tawagan at pabalikin ang kadate ng binata. Sir, wait lang po, tatawagan ko si Lisa. Wag na, at mukhang umuwi na siya. Tayo na lang ang kumain. Maupo ka dyan. Naupo siya sa upuang nasa harapan. Tinawagan nito ang waiter. Tahimik silang kumakain ng masarap na pagkain in-order nito na pang-5 katao yata. Anong nangyari sa kasal mo? Base sa CV mo, single ka pa. Hindi natuloy. Bakit parang di ka nasaktan sa nangyari? Matagal ng panahon ang lumipas kaya nakalimutan ko na. Anong ginawa mo para makalimot? Hindi kaagad siya nakasagot. Naghanap ako ng iba para makalimot. Alanganin niya sabi.
I guess hindi mo siya talaga mahal kasi ako hindi ko alam kung paano makalimot sa taong minahal ko ng sobra kahit na niloko ako. Hindi niya masabi na kaka-break lang nito sa sariwa pa kaya hindi ganun kadali para ditong makalimot. Let it hurt, let it heal. Aniya na patitig sa gwapong mukha ng kaharap. Sa sarili niya yata sinasabi ang mga salitang binigkas. Hiniwa niyang chocolate cake at sinubuan si Adrian. Saktong dumaan si Miss Tony kasama si Marga, ang receptionist na tumanggap ng CV niya. Lumapit ang dalawa kay Adrian at bumati. Ngumiti lamang si Adrian. Patay, chismis silang dalawa tiyak. Medyo nagtatanong pang dalawa kaya niyaya na siya ni Adrian na lumabas. Sir Adrian, pasensya na talaga at hindi na tuloy ang date mo ngayon. Bukas na lang. Hindi kaya sinasadya mo to para mapalapit sa akin. Gusto ko lang sabihin na nagkakamali ako noon na akala ko'y gusto kita. May kiris siyang naramdaman. Sir Adrian, pangako gusto ko lang natulungan ka na makakita ng tamang babae para sa'yo. Para mas mabilis kang makamove on. Wala akong ibang intensyon. Tumango ang binata. Napansin niyang nahulog ito sa malalim na pag-iisip. Gusto kong gumanti pero hindi ko alam kung paano ko paghihigantihan ang taong wala ng pagtingin sa akin. Nagulat pa siya nang magsalita ito. Sir Adrian, the best revenge is to show na masaya ka na sa buhay mo ngayon. Malay mo magsisi siya at bumalik. Mukhang expert ka sa larangan ng pag-ibig. Sige, tulungan mo ko. Pakiramdam ko, apektadong buong buhay ko hanggang hindi ko naalis sa sistema kong babaeng yun. Maswerte si Janice. Sinayang nitong pag-ibig ni Adrian. Makakaasa ka sa tulong ko, Sir Adrian. Sige po, uuwi na po ako. Ingat ka sa pagde-drive. Saan ka ba nakatira? Ihahatid na kita. Hindi na po, maglalakad pa po ako sa parke para makapag-isip ng mga bagay-bagay. Muli nitong sinara ang pinto ng kotse. Tara, sasama ko maglakad. Lumibot sila sa parke. Walang nagsasalita. May nakita silang mga magkasintahang magkahawak kamay na naglalakad. Nagulat siya nang hinawakan ni Adrian ang kanyang kamay. Hinayaan na lamang niyang binata. Now I understand why people like to hold hands. I don't feel alone anymore. Anang binata. Napahawak din siya sa kamay ni Adrian. She felt home. Pakiramdam niya nakauwi na siya. Isa itong simpleng pagdaraop ng palad nila na hindi niya makakalimutang alaala. Naglalakad sila at napansin niya na tila may nakasunod sa kanila. Bigla siyang lumingon at nakita niya si Miss Tony at Marga na kaagad na nagkubli. Binawi niya kamay kay Adrian at bumulong dito. Nasa likod natin si Miss Tony at Marga. Inakbayan siya ng binata. Alam mo ba kung bakit ko pinalitan si Tony? Nagtapat siya ng feeling sa akin. Kaya pala parang masamang loob ng babae habang tinuturuan siya. Baka machismis tayo sa kumpanya. Well, hindi sila mangangahas na kuhanan ako ng video o larawan. Hanggang salita lang sila. Bago lang ako, ayoko namang masangkot kagad sa issue. Dumistansya siya ng bahagya kay Adrian. Ngunit kinabig siya nitong muli. Mainam na makita niya tayo nang tigilan niya ako. Araw-araw nagpapadala yan ng love letter sa akin. Wow, iba talagang karisma mo, biro niya. Kinulong siya ni Adrian sa mga bisig nito. Kinuha ng binatang cellphone at nagpicture. Yakapin mo ko, utos nito. Napasubsob siya sa malapad nitong dibdib. Ang sarap humimlay, ang bango. Gabi na, ngunit amoy umaga pa rin to. Tara, pagtaguan natin ang mga tsismosa. Tumakbo tayo. Bulong nito sa tenga niya. Nagtatawanan silang tumakbo ng mabilis. Nailigaw nilang dalawang babae kaso'y kung saan-saan na sila napasuot. Napadpad sila sa madilim na playground. Umupo siya sa swing. Inugo ito ni Adrian ng malakas. Kumapit siya. Teka, wag malakas! Napapasigaw siya sa lula. Napaupo silang dalawa sa mahabang bench na yari sa bato. Nagulat pa siya na humiga si Adrian sa hita niya. Nakapikit ito, hinayaan niya itong makapagpahinga. Kinabukasan ay maaga siyang pumasok. Nakasalubong niya si Marga na may kausap. Friend, grabe, yung ibang bilis dumiskarte pataas. Ang dami talagang gold digger na ginagamit ang ganda para yumaman agad. Anito sa kasamang receptionist. Hayaan mo na friend, mukhang hindi makakatanggi ang lalaki. Kahit hindi niya tanungin ay alam niyang siya ang pinag-uusapan ng mga to. Deadma lang siya at nilagpasan ng mga to. Mga nakatingin sa kanyang lahat na nakakasalubong niya. Nagtataka siya na pumasok ng elevator. Wala pa si Adrian sa opisina. Kinuha niyang cellphone, nakita niyang nag-post ang binata ng pictures nila kagabi. Sa my day nito. Na-view niya. Napangiti siya at nilike. Huli na bago ma-realize na account niya bilang si Tessa ang gamit niya.
Bumukas ang pinto at niluwas si Adrian. Agad niyang tinago ang cellphone. Naupo ito sa swivel chair at kinuha ang phone. Nakita niyo nakangiti ito. Nakita mo bang post ko kanina? Alin? Patay mali siya. Add mo ko sa Facebook. Wala akong Facebook eh. May tao pa bang walang account? Anito't binidang nakita niyang post nito. Bakit mo pinost yan? Baka makita ng mga tao sa opisina. Wala akong pakialam sa kanila. Isang tao lang gusto kong makakita at nakita niya na nga. Nag-react pa nga. Hindi siya kumibo. Naisip kong tamang sinabi mo. Kapag pinakita kong masaya ako sa buhay ko, ay nakaganti na ako sa kanya. Tama, kaya wag mo na siyang pag-aksayahan ng panahon. Nga po pala, nireschedule kong date mo kay Lisa. Ayoko makipag-date. Maganda si Lisa, tsak na magugustuhan mo siya. Ngunit hindi siya pinansin ito. Maghapon silang busy, may meeting din ito. Maraming nakatingin sa kanya na tila ba hinusgahan ang buo niyang pagkatao. Hindi naman niya masisisi ang mga empleyado. Tamang post ba naman si Adrian kasamang bagong sekretary nito? Coffee break nang tignan niyang Facebook ni Adrian. Hindi lang pala my day ito nag-post, kundi pati sa wall nito. At nakita niyang comment ni Ma'am Hazel. OMG! Kayo na ba? Hindi pa ito nababasa ni Adrian. Talagang OMG! Paano ba niya mabubura ang comment? Nakita niya si Adrian na dinampot ang phone nito at nagtatype. Huwag naman sanang mag-comment si Ma'am Hazel ng kung ano-anong magbubunyag sa kanya. Nakagat niyang daliri. Tumunog ang phone ni Adrian at may sinagot na tawag. Muli niya itong sinulyapan. Nakita niya seryoso itong bumalik sa trabaho. Napatingin siya sa labas. Malakas ang ulan. Palihim siyang nag-send ng message sa yaya ni Eden. Kinumusta niyang anak. Alam niyang nasa piano lesson to. Uwian na ngunit tila walang balak umuwi si Adrian. Sir, mauna na po ako. Aniya. Tumango lang ito na hindi siya nilingon. Bakit po hindi pa kayo umuwi? Malakas pong ulan. Mauna ka na. Anito. Sumilip siya sa laming bintana. Nangangalit ang panahon. Nakita niyang kalsada na napaka-traffic at hindi gumagalaw ang mga sasakyan. Napabalik siya sa upuan. Binuksan niyang tablet at binasa ang emails ni Lily. Nag-reply siya sa mga importante. Pagangat niya ng paningin ay madilim na. 7:00 na pala ng gabi. Binalikan niya ng tingin si Adrian na nakatutok pa rin sa laptop. Sir Adrian, mauna na po ako. Akala ko kanina ka pa umuwi. Tumayo siya at kinuha ang bag. Sumilip ulit siya sa kalsada. Stranded ang mga pasahero. Napapitlag siya na magsalita sa likuran si Adrian na halos nakadikit sa kanya. Sabi sa balita ay bukas pang landfall ng bagyo. Napaaga yata. Anito, bigla nawala ng kuryente. Napakadilim. Napayakap siya kay Adrian. Tanging kidlat ang nagsisilbing liwanag. May generator sila, ngunit hindi pa nabubuksan ng staff at baka. Hindi alam na nasa loob pa silang dalawa. Bigla siyang gininaw kaya siniksik niyang katawan sa mainit na katawan ni Adrian. Naramdaman niyang mahigpit nitong yapos. Ang sarap makulong sa mga bisig nito. Pakiramdam niya, they belong into each other. Bumilis ang tibok ng puso niya na maramdaman ng nag-aalab na labi nito sa kanyang leeg. Nagtatanim to ng maliliit na halik. Dumakong labi ng binata sa kanyang pisngi. Dinig niyang malalim nitong paghinga. Dumampi ang labi nito sa kanyang labi at walang pag-aanilangang sinalubong niyang mainit na halik ni Adrian. Natangay si Tessa ng temptasyon at matinding pananabik sa lalaking pinakamamahal. Mamaya na siya magsisisi. She's willing to pay the price. Lumalim ang halik ni Adrian sa kanyang tinugunan. Pinagsamang pagnanasa at pananabik. Puno ng pag-ibig ang kanyang puso. Napakapit siya sa bewang ng binata, nanginang kanyang tuhod. Muli niyang natikman ang halik nito matapos ang 3 taon. Wala siyang kaulayaw kundi ang alaala nilang dalawa. Saglit itong tumigil. Sinandal siya sa glass wall. Sigurado ka ba na gusto mong gawin to? Anitong erratic kong paghinga. Hindi siya sumagot, bagkus kinabig ang binata upang maglapat ang kanilang mga labi. Sapat upang magpatuloy ito sa nasimulan na nasa pinakamataas silang floor ng Montenegro Building Company. Tessa, mahal kita. Tessa, ani Adrian nang marating ang sukdulan. Tila malakas sa pagsabog na nadinig niyang banggitin itong kanyang pangalan. Mahal siya ni Adrian. Tumulong luha sa kanyang pisngi. Anong sinabi mo? Muntag niya sa lalaking nakabaon ng mukha sa kanyang leeg sa pagod. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Hindi ko lang talaga siya makalimutan. Please, tulungan mo kong burahin ang babaeng nanakit sa akin.